Naniniwala ka ba na sa buhay, maraming mga importanteng bagay? Naniniwala ka ba na ang mga bagay na 'to ay kailangan mong paghirapan bago mo ma-enjoy at makuha ng husto? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia, and syempre, panibagong araw, panibagong kwento ang ihahatid ko sa inyo for today's video. Ikaw ba excited ka na sa kwento? Naku, bago tayo ma-excite sa kwento natin for today, meron muna akong ipiflex sa inyo. Eto, ayan, VS na Vanilla Rebel. At tsaka ito, magte-thank you lang ako kay Ma'am Rose Puno Perez, ang may-ari ng Shop in Style. Maraming salamat sa pa-freebie. Ayan po, ito po yung original dahil galing US pa po ito. At syempre, ang pinakamaganda dyan, hindi lang po ito ang mga produkto ni Ma'am Rose Puno Perez. So, if you have time, visit Shop in Style sa Facebook, okay? Yan po ang pangalan ng kanilang page. Eto na't hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga taong akala mo habang buhay mo nang makakasama. Hindi dahil nangako sila na sasamahan ka hanggang dulo, kundi dahil sa sobrang dami niyong pinagdaanan, hindi mo na maiisip ang mundo kung wala sila. Dear Mama Mia, ako si Marco, 32 taong gulang. Isa po akong freelance architect. Tahimik ang buhay ko. May maliit na apartment, sapat naman ang kinikita. Meron din akong ilang malalapit na kaibigan at isang babae na minsan ay naging buong mundo ko. Siya po si Lara. 7 taon, Mama Mia. 7 taon kaming magkasama. 7 taon na halos lahat ng pangarap ko, pangalan niya ang nakasulat. Nung una kaming magkakilala, pareho kaming walang-wala. Siya, nagsisimula pa lang noon bilang interior designer. Ako naman, bagong pasa pa lang sa board exam at nagtatrabaho sa isang napakaliit na construction firm. Wala kaming kotse, wala kaming sariling bahay. Minsan nga, naghahati pa kami sa isang order ng tapsilog dahil sapat lang ang pera namin pampamasahe pa uwi. Pero kahit ganoon, masaya kami. Sobrang saya. Naaalala ko pa ang unang beses na sinabi niyang, "Kapag yumaman tayo, Marco, ayokong maging katulad ng ibang mag-asawang hindi nag-uusap, ha?" Ngumiti ako. "Bakit naman?" "Kasi gusto kong kahit matanda na tayo, ikaw pa rin ang unang kukwentuhan ko kapag may nangyari sa araw ko." Napangiti lang ako noon. Hindi ko alam na darating pala ang araw na hindi na niya ako kukwentuhan. Malalaman ko na lang ang mga nangyayari sa buhay niya mula sa ibang tao. Mama Mia, masipag po si Lara. Kung tutuusin, mas masipag pa nga siya kesa sa akin. Kapag may project siya, halos hindi na siya natutulog. Kapag may deadline ako, siya pa ang nagpapaalala sa akin na kumain ako. Hindi naman kami perpektong magkasintahan. Nag-aaway din kami. Minsan dahil sa oras, minsan dahil sa pera, minsan dahil pareho kaming pagod. Pero pagkatapos ng bawat away, kami pa rin. Hanggang sa dumating ang ikalimang taon naming dalawa. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Na-promote ako sa trabaho. Mas malaki ang kita, mas malalaki ang projects na hinahawakan ko. Unti-unti akong naging abala. Kapag tumatawag si Lara, "Love, mamaya na ha, nasa meeting pa kasi ako eh." Kapag nagyayaya siyang kumain,
Next week na lang tayo lumabas. Kapag gusto niyang magbakasyon kaming dalawa. Pag natapos na tong project na to, promise ko sa'yo. Ganun lagi, Mama Mia. Lagi na lang mamaya na, sa susunod, kapag okay na. Hindi ko na malayang ang mga salitang yun pala ang unti-unting pumapatay sa relasyon namin. Isang gabi, pag uwi ko sa apartment niya, nadatnan ko siyang mag-isang nakaupo sa dining table. Patay ang TV, tahimik ang buong bahay. May 2 plato, parehong malamig na ang pagkain na nasa mesa. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi siya sumagot. Tumayo siya, ininit ang ulam, pagkatapos ay tahimik kaming kumain. Hanggang sa siya ang naunang magsalita. Alam mo ba kung anong petsa ngayon, Marco? Napaisip ako. Martes. Oo, Martes yun. Hindi. 16 ng buwan. Hindi rin naman. Napakamot ako sa ulo ko. Hindi. Ngumiti siya. Pero alam kong walang saya ang ngiting yun. Anniversary pala namin, Mama Mia. At nakalimutan ko. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya umiyak. Tumango lang siya. Sige. Yun lang ang sinabi niya. Sige. Isang salita, pero minsan ang pinakamaikling salita ay siya pala ang pinakamabigat na dalhin sa damdamin. Simula noon ay mas naging tahimik si Lara. Hindi na siya nagrereklamo. Hindi na siya nagtatanong kung kailan kami lalabas. Hindi na siya humihiling ng kahit na ano, Mama Mia. At ang tanga-tanga ko. Akala ko okay na kami. Hindi ko alam, kapag tumigil ng magsalita ang taong mahal mo, hindi ibig sabihin ay wala na siyang nararamdaman. Minsan, napagod na lang siyang ipaintindi ang sakit niya. Lumipas ang 8 buwan. Isang gabi habang nagtatrabaho ako sa laptop ay lumapit siya. Marco, ano yun? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko man lang siya tiningnan. Sige, pero sandali lang. Tatapusin ko lang to. Okay. Pagkaraan ng halos 40 minuto, paglingon ko ay wala na siya sa sala. Natulog na pala siya. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Hindi na namin napag-usapan yung gusto niyang pag-usapan naming dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, na yun na pala ang huling beses na siya mismo ang lalapit para iligtas yung relasyon naming dalawa. Makalipas ang 2 buwan, napansin kong mas madalas siyang lumalabas. Mas madalas na siyang ngumingiti. Mas madalas din siyang wala nang tanong ng kahit na ano sa akin. Hindi ako nagselos, Mama Mia, ni hindi nga ako nagtaka. Sa isip ko noon ang sabi ko, buti naman. At least, hindi na siya malungkot. Buti naman, at least, masaya na ulit siya. Hindi ko naisip na nakakatakot pala kapag natutunan na niyang sumaya kahit wala ako. Isang Sabado, nagdesisyon akong sorpresahin siya. Maaga akong umuwi. May dala akong cake, bulaklak, at isang maliit na singsing. Hindi pa naman yun proposal ring. Parang promise ring pa lang, Mama Mia. Promise na sa susunod na taon, magpapakasal na kami. Pagdating ko sa apartment, nakalak yung pintuan. Tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 hanggang 11:00 na ng gabi. Doon lang siya dumating. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat pa siya. Marco? Ngumiti ako. Surprise!
Pero imbis na matuwa siya, nakita kong parang natakot siya, Mama Mia. Nakita ko ang mukha niyang biglang namutla na para bang may ayaw siyang nakita. At ako yun. Pumasok ka na pala. Mahina niyang sabi. Mama Mia, pagpasok ko sa loob ng kwarto dahil hindi pa ako pumasok kanina, napansin kong malinis ito. May bagong halaman, may bagong kurtina. Napansin ko rin na may bagong coffee table sa sala. Lahat ng mga gusto niyang bilhin noon, nandun na. Yung sabi niya, bibilhin namin ng magkasama pero hindi na ako nagka-oras pa. Ang ganda pala. Ngumiti siya ng pilit. Napansin mo? Unti-unti ko nang binili eh. Napansin ko, Mama Mia, na may 2 tasa pala ng kape sa lababo. May 2 plato, 2 kutsara. May bisita ka pala kanina? Tanong ko. Napatingin siya sa lababo. Saglit siyang natigilan. Oo, meron. Sino? Pinsan ko. Tumango lang ako. Hindi na ako nagtanong pero may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Hindi naman selos. Hindi naman pagdududa. Pero parang may bahagi ng puso ko na bigla na lang kinabahan. Inabot ko ang cake sa kanya. Happy delayed anniversary. Hindi siya ngumiti. Inabot ko ang maliit na kahon. Pagbukas niya ay napaluha siya. Pero alam ko, Mama Mia, hindi yun yung luha ng kaligayahan, kundi luha yun ng sakit. Marco, bakit ngayon lang? Hindi ko agad naintindihan. Ano? Bakit ngayon mo lang naalala ang lahat? Natigilan ako kasi gusto kong bumawi. Napapikit siya. Pagmulat niya ay may luha na sa kaniyang mga mata. Pero pagod na ako, Marco. Parang huminto ang oras. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi kita gustong iwan, pero pagod na talaga ako. Dugtong niya. Parang may kung anong bumagsak sa loob ng dibdib ko. Tumayo ako. Naku naman, love, huwag ka namang magbiro. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiling. Sa unang pagkakataon nakita ko ang isang taong matagal nang umiiyak, pero ngayon lang naubusan ng luha. At dun ko unang naramdaman ng takot. Hindi takot na baka may ibang lalaki. Hindi ang takot na baka may pagtataksil na nangyari. Kundi ang takot na baka huli na nga talaga ako, Mama Mia. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi ni Lara na pagod na ako. Paulit-ulit yung umuugong sa isip ko habang nakatingin ako sa kanya. 7 taon. 7 taon kaming magkasama. Paano naging posible na sa loob lamang ng isang pangungusap ay parang gumuho ang 7 taon na yon? Hindi. Ayokong maniwala. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang magkabilang balikat niya. Lara, kung may problema, ayusin naman natin, no? Napapikit siya. Marco, 7 taon na kitang hinintay. Nandito naman na ako, Umiling siya. Hindi. Ang katawan mo lang ang andito. Pero matagal nang wala ang puso mo dito. Parang may tumama sa dibdib ko. Hindi ako nakapagsalita dahil alam kong may katotohanan ang sinabi niya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Akala ko nasa kusina na siya. Mahilig kasi siyang magtimpla ng kape bago ako magising. Pero tahimik ang apartment. Walang amoy ng bagong lutong almusal. Walang tugtog mula sa maliit niyang speaker. Walang boses na nagsasabing,
Bango na love, malilate ka na. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko siyang nakaupo sa balkonahe. May hawak na tasa ng kape. Malayo ang tingin na para bang may iniisip na hindi ko kayang abutin. Lumapit ako. Good morning. Ngumiti siya, pero pamilyar na sa akin ang ngiting yun. Yung ngiting may halong kalungkutan. Good morning. Sagot niya na parang malamig. Umupo ako sa tabi niya, Mama Mia. Matagal kaming walang imik hanggang ako na ang nagsalita. Huwag naman nating tapusin ang lahat ng ganito. Huminga siya ng malalim. Hindi ko naman gustong tapusin eh. Kung ganun, bakit parang sumusuko ka na? Napatingin siya sa akin matapos kong itanong ang tanong na yon. Marco, alam mo ba kung ilang beses kong sinubukang iligtas tayo? Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Kasi hindi ko na rin mabilang. Isa-isa niyang kwento ang mga pagkakataong hindi ko man lang napansin. Nung birthday ko, sabi niya, naghintay ako hanggang 10:00 ng gabi. Naalala ko yun, Mama Mia. May emergency meeting kami kasi nagkaroon ng emergency sa isang site. Akala ko maiintindihan niya. Alam mo ba ang ginawa ko? Nag-order na lang ako ng pagkain para sa sarili ko. Akala ko kasi i-date mo ako sa araw na yun kasi birthday ko. Tahimik lang ako. Nung namatay si Papa, bigla akong napatingin sa kanya. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Hindi ko yun makakalimutan. Nasa Davao ako noon dahil sa isang project. Hindi ako nakauwi kaagad. Sinabi mong babawi ka, 'di ba? Tumango ako. Pero alam mo bang hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako sa pagbawi mong sinasabi? Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay ko, Mama Mia. Hindi naman ako masamang tao. Hindi ako nanloko, hindi ako nambabae. Hindi ako nagsugal. Hindi ako nalulong sa kahit na anumang bisyo. Pero habang nagsasalita si Lara, unti-unti kong naisip, hindi lang pala pagtataksilang dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon. Minsan, pinapatay pa lang kahit pinakamatibay na relasyon sa paulit-ulit na pagpapaliban. Pagpapaliban ng mga pangako. Sa susunod na lang ha. Sige next time. Kapag nakaluwag-luwag. Kapag nagka-oras. Nasisira pala sa mga ganung salita ang isang matibay na relasyon, Mama Mia. Ano bang gusto mong mangyari? Tanong ko. Matagal siyang natahimik. Gusto kong magpahinga, Marco. Mula saan? Mula sa paghihintay. Mama Mia, mas masakit pala ang simpleng salita, lalo na kapag totoo ano. Lumipas ang ilang araw. Nagpa siya akong baguhin ng lahat. Tinanggihan ko ang 2 malalaking proyekto. Mas maaga na akong umuuwi. Nagluluto ako. Nagyayaya akong manood ng sine. Nagyayaya akong kumain sa labas. Ginagawa ko ang lahat ng matagal na niyang hinihiling. Pero may kakaiba. Sumasama siya, oo. Ngumingiti siya. Nakikipagkwentuhan siya. Pero ramdam kong may malaking pader na sa pagitan naming dalawa. Parang ginagawa na lang niya ang lahat dahil ayaw niya akong masaktan. Hindi dahil gusto niya. Isang gabi habang naguhugas kami ng pinggan ay bigla akong sinabi, Lara, mag-resign na kaya ako? Napalingon siya sa akin.
Bakit? Para mas marami tayong oras. Hindi siya sumagot agad. Pagkaraan ng ilang segundo, hindi iyon ang kailangan, Marco. Ano pala? Kailangan kitang maramdaman. Hindi ko naiintindihan ang kanyang sinasabi. Araw-araw naman tayong magkasama. Umiling siya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pinunasan niya ang kamay niya gamit ang tuwalya. Tignan mo nga tayo. Kapag magkasama tayo, hawak mo ang cellphone mo. Kapag kumakain tayo, iniisip mo ang trabaho. Kapag nagkukwento ako, minsan hindi mo alam kung anong sinasabi ko. Hindi ko na namalayang napaiwas na pala ako ng tingin sa kanya. Dahil tama siya, Mama Mia. May mga pagkakataong tumatango lang ako bilang pagsang-ayon kahit hindi ko naman talaga narinig o naintindihan ang sinasabi niya. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon kami ng pagkakataong magbakasyon. 2 araw lang. Isang maliit na resort sa probinsya. Nung una akala ko magiging maayos na ang lahat. Nagtatawanan kami, naglalakad sa tabing dagat, kumain ng ihaw-ihaw, nanood ng paglubog ng araw. Habang nakaupo kami sa buhangin, sinabi kong, ganito na ulit tayo. Hindi siya agad sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, masaya ako ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na nawala na yung sakit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Akala ko sapat na ang 2 araw ng kaming dalawa lang sa bakasyon para maibalik ko ang 7 taon. Hindi pala ganun kadali, Mama Mia. Pagbalik namin sa Maynila, mas naging tahimik siya. Mas madalas siyang lumalabas mag-isa. Nag-enroll siya sa weekend pottery class. Nagja-jogging tuwing umaga. Sumasama sa mga outreach programs ng opisina nila. Napansin kong unti-unti na siyang bumubuo ng mundong hindi na po ako ang sentro. At dun ako nagsimulang matakot. Isang gabi, tinawagan ako ng kaibigan kong si Noel. Pare, libre ka ba ngayon? Oo, bakit? Kape tayo? Nagkita kami sa dati naming tambayan. Pagkaupo pa lang namin, napansinan niya ang itsura ko. May problema ba kayo ni Lara? Napabuntong hininga ako sa tanong niyang yun. Parang gusto na niyang makipaghiwalay sa akin, pare. Tahimik siyang umiinom ng kape. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May tanong ako. Nung masaya pa kayo, kailan ang huli mong tinanong kung kumusta na siya? Napaisip ako. Hindi ko maalala. Kailan ba ang huling yakap mo na walang ibang dahilan kundi gusto mo lang siyang yakapin? Wala ulit akong maisagot sa tanong na yun, Mama Mia. Kailan ang huli mong pakikinig nang hindi tumitingin sa cellphone mo? Doon ako unti-unting napayuko. Tinapik niya ang balikat ko. Pare, minsan, hindi naman nawawala ang pagmamahal. Kundi ang pakiramdam na mahalaga ka pa. Pag-uwi ko ng gabing yun ay nadatnan kong wala si Lara. May maliit na note sa mesa. Sumama ako sa team dinner. Huwag mo na akong hintayin. Kumain ka na lang. Simple lang pero bigla akong napansin. Dati kahit simpleng team dinner, 3 o 4 na beses niya akong tinatawagan. Ngayon, hindi man lang niya ako magawang i-text o i-chat. Isang maliit na mensahe na lang ang iniwan niya. Na para bang ayos lang sa kanya kung mabasa ko man o hindi. Hindi na niya inaasahang hahanapin ko pa siya. Naupo ako sa sofa, tahimik ang buong apartment. Bigla kong naalala ang isang bagay na matagal ko nang hindi napapansin.
Nung mga nakaraang taon, si Lara ang laging naghahabol sa akin. Ngayon, ako na ang tumatakbo. Pero habang mas lalo akong humahabol, mas lalo namang lumalayo ang pagitan naming dalawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, natanong ko ang sarili ko. Paano kung hindi ako inagawan ng ibang lalaki? Paano kung ang totoong dahilan ng pagkawala niya ay ako mismo? Hindi ako nakatulog ng gabing yun, Mama Mia. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Noel. Minsan hindi nawawala ang pagmamahal. Nawawala ang pakiramdam na mahalaga ka pa. Akala ko noon sapat nang nagsisikap akong kumita para sa aming dalawa. Akala ko kapag naibigay ko ang maginhawang buhay na matagal na naming pinapangarap pareho ay magiging masaya na kami. Hindi ko alam na habang binubuo ko ang kinabukasan namin, unti-unti ko namang winawasak ang kasalukuyan. Kinabukasan, Mama Mia, nagising akong wala na si Lara. Nakatulog ako nang hindi pa siya dumadating. Pagkagising ko ay wala na naman siya ulit. Paglabas ko sa kusina ay may nakadikit na maliit na papel sa refrigerator. Nag-jogging lang ako, babalik din ako. Napangiti ako ng bahagya. Dati hindi siya nag-iiwan ng note dahil alam niyang gigising akong kasabay niya. Ngayon kailangan na niyang magpaalam sa pamamagitan ng papel. Hindi dahil gusto niya kundi dahil parang magkaiba na ang oras ng buhay naming dalawa. Naisipan kong malinis ng apartment. Habang inaayos ko ang isang lumang cabinet, may nakita akong kahon. Kilalang kilala ko ang kahon na yon. Doon namin nilalagay ang lahat ng mga memorabilias naming dalawa. Lahat ng mga alaala namin ay nandun. Unang ticket sa unang sine na pinanood namin. Resibo ng aming unang date sa mamahaling restaurant. Mga litrato. Mga simpleng bagay na walang halaga sa ibang tao pero napakahalaga sa aming dalawa. Isa-isa kong tiningnan ang laman nun. May picture pa kami sa luneta. Nung parehong basang-basa kami dahil inabutan kami ng ulan. Pero pareho pa rin kaming nakangiti. May litrato kami sa Baguio. Ang unang out-of-town travel naming dalawa. Nakasuot siya ng makapal na jacket habang niyakap ako. May isa pang larawan. Pareho kaming nakaupo sa sahig ng una naming apartment na nirentahan. Wala kaming mesa noon, wala ring sofa. Kartong pinagpatong-patong lang ang lamesa naming dalawa. Naka-fast food kami. At sa likod ng larawan ay may sulat kamay ni Lara. Hindi baling wala tayo nito ngayon, basta magkasama tayo. Napaupo ako. Hindi ko mapigilan ng mapaluha dahil naaalala ko nung wala kaming pera. Pero hindi naman kami nauubusan ng oras para sa isa't isa. Ngayon may pera na nga kami pero ni isang hapunan ay hirap na kaming pagsaluhan. Habang hawak ko ang mga litrato, bumukas ang pinto. Dumating na si Lara. Nakita niya akong nakaupo sa sahig at napansin niya ang mga lumang larawan. Tahimik siyang lumapit. Naaalala mo pa pala? Lahat, mahina akong sabi. Umupo rin siya sa tabi ko. Tahimik lang kaming tumitingin sa mga litrato hanggang sa may nakita siyang maliit na papel. Isang listahan. Nakasulat doon ang pamagat na mga pangarap natin. Binasa ko isa-isa. Makapagbagyo ulit, makapagpatayo ng sariling bahay, magkaroon ng German Shepherd na aso, magkaroon ng maliit na cafe pagtanda, makapag-asawa bago pa mag-30. Napangiti ako. Halos wala tayong natupad dito ah. Tahimik siyang tumango. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. May isang pangarap naman na natupad. Ano yun? Naging successful ka?
Hindi ako natuwa dahil ang sumunod niyang sinabi ay lalong masakit. Ang problema lang, habang naging successful ka, naiwan ako sa daan. Lumipas ang ilang araw, Mama Mia. Mas sinubukan kong maging present. Kapag kumakain kami, hindi ko na hinahawakan ang cellphone ko. Kapag nagkukwento siya, nakikinig na ako. Kapag nagyayaya siyang maglakad, sumasama ako kahit masakit ang paa ko. Unti-unti kong ginagawa ang lahat ng dapat noon ko pa ginawa. Pero napansin kong kapag huli ka ng gumising, hindi ibig sabihin na maaabutan mo pa ang taong matagal nang naghihintay. Isang gabi habang nanonood kami ng pelikula sa sala ay bigla niyang pinindot ang remote. Huminto ang palabas. Marco, may itatanong ako. Kapag ako ba ang nawalan ng trabaho noon, mahal mo pa rin ba ako? Napakunot ang noo ko. Oo naman. Paano kapag tumaba ako? Oo. Paano kapag nagkasakit ako? Oo. Ngumiti siya. Salamat ha. Ngumiti rin ako. Akala ko tapos na pero tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ngayon naman, sa tingin mo ba, kung nawalan ka ng trabaho noon, mamahalin mo pa rin ba ang sarili mo? Natigilan ako sa tanong na yun, Mama Mia. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako nakasagot dahil alam kong hindi. Matagal ko nang binabase ang halaga ko sa trabaho. Kapag maraming proyekto, kapag maraming project at maraming clients, pakiramdam ko mahalagang mahalaga ako. Kapag wala naman, pakiramdam ko wala akong silbi. Kaya pala kahit siyang nangangailangan sa akin, mas pinili kong habulin ang trabaho at promotion ko. Akala ko yun ang paraan ng pagmamahal. Hindi ko napansing ang kailangan pala niya ay ako. Hindi ang perang maibibigay ko. Hindi ang mga pangakong balang araw sa susunod na buwan. Ako lang pala. Makalipas ang isang linggo, inimbitahan kami ng mga kaibigan naming matagal na naming hindi nakakasama. Birthday ng isa naming kaibigan. Nung una, ayoko sanang pumunta pero si Lara ang nagsabi ng, tara, puntahan natin. Pagdating namin, halos lahat ng naroon ay mga mag-asawa na. May mga anak na, may mga bagong kasal, may mga kakabili lang ng bagong bahay. Habang kumakain kami ay napunta ang usapan sa aming dalawa ni Lara. Uy, kayo na ang susunod ah. Kailan ba ang kasal? Napatingin silang lahat sa amin. Napangiti ako ng pilit. Baka next year. Hindi nagsalita si Lara. Napansin yun ng isa naming kaibigang babae. Lara, okay ka lang? Ngumiti siya. Oo. Pero ako lang ang nakakakilala sa ngiting yun. Hindi yun yung ngiti niya kapag masaya siya. Pauwi na kami ng gabing yun nang bigla siyang magsalita habang nasa sasakyan kami. Alam mo ba kung bakit hindi ako sumagot kanina sa mga tanong nila? Bakit? Kasi hindi ko alam kung may kasal pa bang mangyayari sa ating dalawa. Bigla akong napahinto sa gilid ng kalsada. Lara naman, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi naman ako galit, Marco. Nalulungkot lang ako. Tahimik kaming dalawa. Naririnig lang namin ang mahinang patak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Maya-maya ay nagsalita siya. May inamin sa akin ang therapist namin sa office. Therapist? Tumango siya. Minsan kasi pwedeng magpa-counseling sa kumpanya. Hindi ko alam na ilang buwan na pala siyang nagpupunta doon. Hindi man lang niya sinabi sa akin. Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong maintindihan muna ang sarili ko, Marco. Gusto kong ako muna ang umayos.
Mas lalo akong nanahimik, Mama Mia. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Umiling ako. Sabi niya, hindi naman raw ako pagod magmahal. Pagod lang daw akong magmahal ng mag-isa. Parang may kumuyom sa puso ko. Hindi ko na kayang pigilan ang mga luha ko nun, Mama Mia. Sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, hindi ako umiiyak dahil natatakot akong mawala siya. Umiiyak ako dahil unti-unti kong nakikita ang lahat ng pagkakataong iniwan ko siyang lumaban ng mag-isa. At habang pinagmamasdan ko ang ulan sa harap ng sasakyan, may tanong na hindi ko maalis sa isip ko. Kung bibigyan pa ba niya ako ng isa pang pagkakataon, o huli na ba talaga ang lahat para sa aming dalawa? Pagkatapos ng gabing yun, hindi na kami halos nag-usap habang pauwi. Hindi dahil galit kami sa isa't isa, kundi dahil pareho kaming pagod. Pagod magsalita, pagod umasa, pagod umiyak. At higit sa lahat, pagod ng paulit-ulit na sinusubukang iligtas ang isang relasyong pareho na naming nararamdamang unti-unti nang lumulubog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng almusal, sinangag, itlog, hotdog at tuyo. Paborito niya. Habang nag-aayos ako ng mesa ay lumabas siya mula sa kwarto. Nagulat siya. Nakaluto ka na? Oo. Umupo siya at tahimik kaming kumain. Minsan nagtitinginan, minsan nagkakangitian. Sandali kong naramdaman yung dating kami. Pero sandali lang. Pagkatapos naming kumain ay tumayo siya. Salamat sa almusal. Yumuko siya at hinalikan ako sa noo. Hindi sa labi, sa noo. Noon ko lang napansin, matagal na pala niyang hindi ako hinahalikan sa labi. At siguro naman hindi dahil ayaw niya. Baka dahil may mga lambing na kusa na lang nawawala kapag matagal nang nasasaktan ng isang tao. Pagpasok ko sa trabaho ay hindi ako makapag-concentrate. 3 beses kong binasa ang parehong blueprint. 3 beses din akong nagkamali sa simpleng sukat. Napansin yun ng boss ko. Marco, may problema ba? Wala po, sir. Halatang may problema ka. Umuwi ka na kaya muna? Sir, kaya ko pa naman. Hindi. Kailangan mong umuwi at magpahinga. Hindi mo kailangang maging bayani araw-araw. Napatawa ako ng bahagya pero tama siya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho ko, umuwi akong hindi tapos ang aking trabaho. At wala akong pakialam dahil may mas mahalaga akong kailangang harapin. Pagdating ko sa apartment, wala si Lara. Tulad ng dati, may iniwan ulit siyang note, Mama Mia. May outreach activity kami. Siguro gagabihin na ako, baka bukas na ako makauwi. Nakaupo ako sa sala. Tahimik. Masyadong tahimik. Napansin kong marami na palang bakanteng espasyo sa apartment. Hindi dahil kulang ang gamit, kundi dahil unti-unti niyang inaalis ang mga gamit niyang hindi na niya ginagamit. Isang lumang bookshelf, 2 paso, mga lumang frames, maliit na mesa sa sulok. Hindi ko yun napansin noon pero ngayon, parang bawat nawawalang gamit ay may kasamang babala. Na parang unti-unti na siyang bumibitaw. Bandang 9:00 na ng gabi nung dumating siya. Mukhang pagod pero masaya. May dala siyang mga larawan sa cellphone niya. Tingnan mo, lumapit ako. Mga batang nakangiti ang nasa larawan. Mga matatandang tinulungan nila. May isang batang babae na mahigpit ang yakap sa kanya. Ang saya mo ah. Oo, sabi niya nang nakangiti. Hindi ko napigilang itanong, kailan ka huling ngumiti ng ganyan habang ako ang kasama mo?
Biglang nawala yung ngiti niya. Hindi niya ako sinagot. Hindi niya kailangang sagutin dahil alam kong ang sagot ay matagal na. Lumipas ang 2 linggo. Napansin kong mas madalas na siyang lumalabas kasama ang mga katrabaho niya. Hindi ako naghinala. Kilala ko ang mga kasama niya eh. May mga asawa na. Normal lang. Pero isang gabi habang naghahapunan kami ay bigla kong tinanong, Lara? Lara, may iba ka na ba? Tahimik siyang ngumunguya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kaniyang kutsara. Tumingin siya sa akin ng diretsyong-diretsyo. Kung meron, edi sana mas madali ang lahat. Agad akong nagtanong ng bakit dahil hindi ko maintindihan ang kaniyang sinasabi. Kasi kapag meron akong iba, edi may masisisi ka kung bakit ako ganito, 'di ba? Pwede mong sabihing nagtaksil ako, pinagpalit kita, naniloko kita. Pwede mong sabihin na masama akong babae dahil hindi ako makontento sa isa. Pero wala, Marco. Walang ibang lalaki. Walang pagtataksil. Walang third party. Ikaw lang. Pero, hindi ko maramdaman yung dati nating pagmamahalan. Ikaw pa rin, pero parang unti-unti na rin yung nawawala. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit, Mama Mia. Sa sobrang higpit, parang natatakot akong kapag binitawan ko siya ay tuluyan na siyang mawawala. Lara, please. Huwag kang umalis. Hindi siya gumanti ng yakap. Nakatunganga lang siya. Nahimik. Pagkaraan ng ilang segundo ay narinig ko siyang humikbi. Mahina, yung halos hindi mo na marinig. Alam mo bang, ilang taon ko nang gustong marinig yan sa'yo? Mas lalo kong hinigpitan ang pagyakap ko sa kanya. Hindi pa uli ang lahat. Kaya pa nating ayusin to. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ko sa bewang niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Kapag ba ang halaman, ilang buwan mong hindi dinidiligan, sapat ba ang isang tabong tubig para buhayin ulit ito? Alam kong hindi halaman ang tinutukoy niya, Mama Mia. Alam kong yung relasyon naming dalawa ang tinutukoy niya. Lumipas pa ang 1 linggo. Isang Sabado ng hapon, naglilinis ako ng kotse nang may tumawag. Si Mama. Anak, Oma, napatawag ka. Pwede ka bang dumaan? Bakit po? Nandito kasi si Lara. Po? Anong ginagawa niya dyan? May ibinalik lang. Agad akong nagtungo sa bahay nila Mama. Pagdating ko roon ay kakalabas lang ni Lara. Nagkatinginan kami. Nagulat pa siya. Marco, anong ginagawa mo rito? Ngumiti siya ng mahina. Tinawagan ako ni Mama. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Binalik ko lang ang photo album na hiniram ko kay tita. Tumango ako. Hindi siya nagtagal at nagpaalam na at aalis na. Hindi ko siya pinigilan. Habang pinapanood ko siyang pumara ng taxi ay lumabas si Mama. Anak, okay lang ba kayong dalawa ni Lara? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko kayang magsinungaling sa mama ko. Hindi na yata, Ma. Pwede ba akong magsalita? Tungkol po saan, Ma? Tungkol sa pagmamahal. Tahimik akong nakinig. Kasi akala mo dati, trabaho lang ang problema ninyong dalawa, di ba? Yung oras mo lang.
Tumango ako. Pero alam mo bang hindi totoo yon? Ang problema ninyo, pareho kayong tumigil magsabi ng totoo niyong nararamdaman sa isa't isa. Ikaw, nagkukunwari kang okay ka lang kahit lunod na lunod ka na sa trabaho. Si Lara naman nagkukunwaring okay lang siya kahit araw-araw na siyang nasasaktan dahil pakiramdam niya hindi mo siya pinipili. Pareho kayong nagsisinungaling sa mga sarili ninyo. Pareho ninyong sinasabing okay lang hanggang sa wala nang naging okay kahit na konti. Tahimik akong nakatitig sa sahig. Ngayon ko lang naisip. Ilang beses kong ang tinanong si Lara noon kung okay lang ba siya. May mga pagkakataon noon na napapansin kong nananahimik siya pero iniisip ko na baka may dalaw lang. Iniisip ko na baka may iniisip lang. Hindi ko sinusundan si Lara kapag nagwo-walk out. Hindi ko siya tinatanong kapag sinasabi niyang okay lang siya. Hindi ko siya niyayakap kapag nakikita kong malungkot siya. Hindi ko pinilit alamin kung ano bang bumabagabag sa kanya. Dahil naniniwala ako noon, Mama Mia, na kapag sinabi niyang okay lang siya, ay okay lang siya. Na totoo yun. At isa pa, hindi din ako okay noon sa trabaho. Abalang-abala ako. Marami ang nakaatang sa mga balikat ko. Maraming responsibilidad kaya inisip ko hindi ko na lang iisipin si Lara. Kasi dagdag lang siya sa stress ng utak ko. Kinagabihan, umupo ako sa balkonahe ng apartment. Tahimik ang paligid. Maya-maya ay lumabas si Lara. May dala siyang 2 tasa ng kape. Inabot niya sa akin ng isa. Salamat. Tahimik kaming uminom. Pagkaraan ng ilang minuto, siya ang naunang magsalita. Marco, may hihilingin sana ako. Kahit ano, ibibigay ko. Kapag dumating ang araw na piliin kong umalis, sana wag mo akong kamuhian, ha? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko na napigilang lumuha. Hindi naman kasi kita iniwanan para maghanap ako ng iba. Umalis ako dahil matagal ko nang hinahanap ang sarili kong nawawala. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, nakita ko kung paano pala lumaban si Lara nung mga panahon na parang pakiramdam niya ay wala akong pakialam sa relasyon namin. Pakiramdam niya na hindi mahalaga sa akin ang mga pinagdaanan naming dalawa. May mga gabing kahit magkatabi kayong matutulog, pakiramdam niyo ay milya-milya ang layo ninyo sa isa't isa. Ganun kami ni Lara. Magkatabi ang kama, magkatabi ang unan. Pero pareho kaming nakaharap sa magkaibang direksyon. Pareho kaming gising. Pareho ring nagpapanggap na tulog. May mga salitang gusto kong sabihin. Patawad. Huwag kang umalis. Magsimula tayong muli. Pero walang lumabas sa bibig ko. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, natakot akong baka wala nang magbago kahit ano pang salita ang sasabihin ko. Lumipas ang 3 araw. Pag-uwi ko mula sa trabaho, nadatnan kong may 2 malaking maleta sa sala. Natigilan ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Lara? Lumabas siya mula sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit pero nanginginig na ang mga kamay ko. Ano to? Tanong ko habang nakatingin sa mga maleta. Mga gamit ko. Hindi ka pwedeng umalis. Umupo siya sa sofa, tinapik ang bakanting upuan at sa tabi niyatang sabi, umupo ka muna. Pero hindi ako umupo. Hindi ko kaya. Pakiramdam ko kapag umupo ako parang tinanggap ko na rin ang mangyayari. Lara, wag naman. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya galit. Kalmadong kalmado siya.
May lilipatan na ako, Marco. Saan? Isa ding apartment. Sinong kasama mo? Mag-isa lang ako, Marco. Walang ibang lalaki. Sinabi ko na sa'yo, 'di ba? Hindi ako aalis dahil may iba na akong mahal. Aalis ako dahil gusto kong malaman kung sino pa ako kapag hindi na umiikot ang buhay ko sa paghihintay. Napaupo ako. Hindi dahil gusto ko kundi dahil nanghihina ang mga tuhod ko. May pagkakataon pa tayo, 'di ba? Tayo pa rin naman, 'di ba? Mahina akong tanong. Umiling siya. Hindi ko alam, Marco. Hindi ko alam. Paulit-ulit niyang sinabi yun at dun ko naisip na hindi na siya sigurado sa aming dalawa. Ang mas masakit, hindi siya sigurado kung gusto pa ba niyang subukang maging sigurado. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming tahimik hanggang sa ako ang naunang magsalita. Minahal mo ba ako ng totoo, Lara? Napangiti siya, ngunit kasabay noon ay ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Totoong-totoong minahal kita. Sa 7 taon nating pagsasama bilang mag-girlfriend at boyfriend, minahal kita ng totoo, Marco. Naging masaya din naman ako sa piling mo. Kung ganun, bakit parang napakadali sa'yong umalis? Umiling siya. Lumapit ng konti sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Marco, hindi madali. Alam mo ba kung ilang beses akong umatras? Ang dami. Tuwing nakikita kitang pagod, tuwing nakikita kitang nagsisikap, tuwing naaalala ko kung paano mo ako minahal noon. Gusto kong umatras. Pero bawat beses na bumabalik ako naman ang nasasaktan ulit. Dahil halos 7 taon ko ring hinintay na magbalik yung dating Marco. Ilang araw pa ang lumipas bago siya tuluyang lumipat ng apartment. Hindi ko na siya pinigilan. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil naaalala ko ang sinabi niya. Gusto niya raw malaman kung sino pa siya, Mama Mia. Tinulungan ko pa siyang ibaba ang mga kahon ng gamit niya. Habang inilalagay namin ang huling kahon sa taxi, pareho kaming walang imik. Pagkasara ng compartment ay humarap siya sa akin. Salamat. Alam mo bang nakakainis ka, Lara? Bakit? Kasi kahit iiwanan mo na ako, nagpapasalamat ka pa rin. Ayoko kasi na ang huling maaalala mo sa akin, Marco, ay isang taong galit. Tumangulang ako, hindi ko na kayang magsalita. Bago pa siya sumakay ng taxi ay may iniabot siya sa akin. Hindi liham, hindi regalo, kundi isang maliit na susi. Ano to? Ano ka ba? Hindi mo alam kung ano yan? Susi ko yan sa apartment. Binabalik ko na sa'yo. Bakit mo naman yan binabalik sa akin? Ayaw mo na ba talagang bumalik dito? Marco, gusto kong makahinga. Gusto kong walang kahit na anong responsibilidad na bumalik ang nakaatang sa balikat ko. Hindi na ako nakapagsalita dahil pagkatapos noon ay sumakay na siya ng taxi. Unti-unting umandar ang taxi at hindi man lang ako kumaway. Hindi rin siya. Nagkatinginan lang kami hanggang sa tuluyan itong nawala sa dulo ng kalsada. At doon ko unang naranasan ang pinakamasakit na klase ng paghihiwalay. Yung hiwalayan na walang sigawan, walang sisihan, walang pagtataksil. Minsan pala mas masakit yun, Mama Mia. 2 taong mahal pa rin naman ang isa't isa, pero hindi na alam kung paano ililigtas ang relasyon nila. Ang apartment na tinitirhan namin ay bigla na lang naging napakalaki, napakatahimik. May 2 tasa pa rin sa kusina, 2 unan, 2 toothbrush, pero isa na lang ang gumagamit.
Sa unang linggo, hindi ko ginalaw ang mga naiwan niyang gamit. Nandun pa rin ang paborito niyang mug na hindi niya dinala. Ang tsinelas niya sa tabi ng kama. Ang jacket niyang madalas kong hiramin kapag malamig dahil oversize yun. Parang umaasa akong babalik siya numang oras. Lumipas ang 1 buwan, hindi kami nag-usap. Binigyan muna namin ng espasyo ang isa't isa. Isang gabi tinawagan ako ni Noel. "O, kumusta ka na?" "Di ko alam, pare." "Tinitingnan mo pa rin ba ang pinto?" Napangiti ako ng mapait. "Araw-araw? Baka kasi bigla siyang pumasok pabalik." Tahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi niyang, "Pare, wag mo namang gawing kulungan ng pag-asa." Napaisip ako, Mama Mia. Minsan pala ang pag-asang hindi marunong bumitaw ay unti-unti ring sumisira sa taong kumakapit dito. 2 linggo ang lumipas. Isang umaga habang papasok ako sa opisina ay nakita ako si Lara. Nagkataon lang. Magkabilang sidewalk kaming dalawa. Mas maikli na ang buhok niya. Mas payat, pero mas magaan ang kanyang aura. Napansin rin niya ako. Ngumiti siya at ngumiti rin ako sa kanya. Walang yakapan, walang luha, walang miss na kita. Nagkawayan lang kami at nagpatuloy sa magkaibang direksyon. Habang naglalakad ako, tsaka ko lang naintindihan ng isang bagay. Mahal ko pa rin siya. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na gustong pilitin siyang bumalik sa akin. Dahil kung ang pagmamahal ko ang dahilan kung bakit hindi siya makahinga, baka ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay ko sa kanya ay ang hayaan muna siyang maging malaya. Ngunit hindi ko pa alam, Mama Mia. Hindi ko pa alam kung paano ba ipagpapatuloy ang buhay ko na nasanay na nakasama siya sa loob ng 7 taon. 6 na buwan. 6 na buwang wala si Lara sa apartment. 6 na buwang wala na akong naririnig na mahina niyang pagkanta habang nagluluto. Wala na ring nagiiwan ng maliit na paalala sa refrigerator. Nung una, akala ko masasanay ako, pero hindi pala. Hindi ka nasasanay sa pagkawala ng taong naging parte ng bawat araw mo. Ang natututuhan mo lang ay kung paano mabuhay kahit may kulang. Marami ring nagbago sa buhay ko. Tinanggap ko ang mas konting proyekto. Tuwing Sabado at Linggo, hindi na ako nagtatrabaho. Nag-enroll din ako sa photography, Mama Mia. Isang bagay na matagal ko nang gustong subukan pero lagi kong ipinagpapaliban. Mas madalas na rin akong umuuwi kina Mama. Mas madalas akong nakikipagkita sa mga kaibigan. Unti-unti kong inuunawa ang sarili ko. Dati akala ko kapag wala si Lara, hihinto ang mundo ko. Hindi pala. Patuloy pa rin itong umiikot at kailangan kong matutong sumabay, hindi para kalimutan siya, kundi para hindi ko makalimutan ang sarili ko. Isang Sabado ng umaga habang kumukuha ako ng larawan sa isang park, may narinig akong pamilyar na boses. "Marco?" Paglingon ko, si Lara ang nandun. May dala din siyang kamera. Napangiti ako. "Lara?" Sandali kaming natahimik. Parang parehong nag-isip kung paano magsimulang mag-usap. "Nagpo-photography ka rin?" Tumango ako. "Ikaw din?" "Matagal na." Natawa ako. "Talagang marami akong hindi alam tungkol sa'yo, no?" Sabi ko na ikinangiti niya. "Hindi mo lang talaga napansin nun." Masakit ang sinabi niya, Mama Mia. Pero hindi na ako nagtanggol sa sarili ko dahil alam ko namang totoo. Naglakad kami sa loob ng park. Hindi bilang magkasintahan, hindi rin bilang strangers, kundi 2 taong minsang nagmahalan.
Kamusta ka? Tanong ko. Okay lang. Dati hindi na ako naniniwala kapag sinasabi mong okay ka eh. Natawa siya. Ngayon okay na talaga ako, sabi niya. Masaya akong narinig yun at kasabay nun ay may kung anong kumurot sa puso ko. Dahil ngayon ko lang siya nakitang tunay na magaan ng pakiramdam. Ako naman? Tanong niya. Anong ako naman? Ako naman ba ang pwedeng magtanong? Kumusta ka na, Marco? Mas okay na? Totoo yan. Totoo. Hindi na ako nagsinungaling. Alam mo, Lara, hindi pa rin naman madaling matulog. Minsan hinahanap-hanap pa rin kita. Minsan gusto kitang tawagan pero hindi ko ginagawa. Natutunan ko kasing hindi lahat ng gusto ko ay nakakabuti sa akin. Tumango siya at sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, pareho kaming ngumiti. Hindi dahil masaya ang pinagdaanan namin, kundi dahil pareho na kaming naging tapat. Bago kami maghiwalay ay sinabi niya, alam mo bang nagalit ako sa iyo noon, Marco? Alam ko. Pero mas nagalit ako sa sarili ko. Bakit? Tanong ko. Dahil hinayaan kong umabot tayo sa puntong walang-wala na akong boses. Alam mo, naisip ko, pareho pala tayong nagkamali, Lara, no? Tumango siya. Oo, hindi lang ikaw kundi pati ako din. Pareho tayo. Hindi ko inaasahan nang maririnig ko, Mama Mia. Akala ko buong kwento, ako lang ang may kasalanan. Pero hindi niya yun hinayaan. Hindi niya binura ang mga pagkukulang ko pero hindi rin niya itinanggi ang sarili niyang mga pagkakamali. Doon ko lalong nakita kung gaano siya naging mature. Lumipas ang isa pang buwan, nagkaroon ng reunion ng grupo namin sa kolehiyo. Matagal na kaming hindi nagkikita. Pagdating ko sa restaurant ay nandun na halos lahat. Nandun din si Lara. Ngumiti siya sa akin at ngumiti rin ako sa kanya. Mas magaan ang pakiramdam naming dalawa. Habang kumakain, napunta ang usapan sa dating kami. Naku, kayong dalawa talaga, napakasayang niyo. Sobrang bagay niyo pa naman. Bakit hindi na lang kayo magbalikan? Tahimik ang buong mesa. Lahat nakatingin sa amin. Tumingin ako kay Lara. Tumingin din siya sa akin. Pareho kaming ngumiti. Pagkatapos ay ako nang sumagot. Kasi hindi naman lahat ng taong nagmamahalan ay dapat magkatuluyan, 'di ba? Tahimik silang lahat. Nagpatuloy ako. Minsan may mga taong dumarating para turuan kang magmahal. At may mga taong umaalis para turuan ka ring mahalin ulit ang sarili mo. Napatingin ako kay Lara. May luha sa kanyang mga mata, pero nakangiti siya. Pagkatapos ng reunion ay sabay kaming naglakad papunta sa parking lot. Tahimik ang gabi, mahangin. Salamat, Marco, ha? Para saan? Sa pagsagot mo kanina. Totoo naman ang sinabi ko, Lara. Huminto siya sa tabi ng sasakyan niya. Marco, kung pwede mong balikan ang 7 taon natin, ano kaya ang babaguhin mo dun? Napaisip ako. Napangiti ako ng mapait. Lahat ng mga pagkakataong sinabi kong, mamaya na, sa susunod na lang, tatanggalin ko yon. Bawat yakap na ipinagpaliban ko, bawat date na kinansel ako, bawat tawag na hindi ko sinagot, bawat pagkakataong pinili ko ang trabaho kaysa sayo, lahat yun babaguhin ko. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay lumapit siya at niyakap niya ako. Sa wakas, Mama Mia, naramdaman kong napatawad na namin ang tuluyan ng isa't isa. Salamat sa lahat, sabi niya. Hindi, Lara,
Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil kahit sa dulo, tinuruan mo pa rin akong maging mas mabuting tao. Tumango siya at pagkatapos ay sumakay na sa sasakyan niya. Habang pinapanood ko siyang papalayo, hindi na ako umiyak. Hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil sa wakas, tinanggap ko na. May mga tao talagang dumaraan sa buhay natin. Hindi para manatili habang buhay, kundi para baguhin tayo habang buhay. At akala ko yun na ang huling beses na makikita ko si Lara. Akala ko, Mama Mia, dahil wala na kaming magiging koneksyon pa sa isa't isa, ay hindi na rin kami magkikita pa. Pero isang buong taon ang lumipas mula nung huli kaming nagkita ni Lara sa reunion. Sa loob ng isang taon ay marami akong natutunan. Hindi na ako ang dating Marco na inuuna ang trabaho kaysa sa lahat. Natuto na akong magpahinga. Natuto na akong tumanggi kapag sobra na ang trabaho. Natuto na akong umuwi ng maaga. Mas madalas ko na rin binibisita sina mama. Mas madalas na rin ako makipaglaro sa mga pamangkin ko. At higit sa lahat, natuto akong makinig, hindi lang sa sinasabi ng tao, kundi pati sa mga katahimikang pilit nilang itinatago. Dahil minsan, mas malakas ang sigaw ng katahimikan kaysa sa anumang salita. Isang Martes ng hapon, may natanggap akong imbitasyon mula sa dati naming katrabaho. Magbubukas daw siya ng sarili niyang design studio. Halos lahat ng dati naming kakilala ay inimbitahan niya. Noong una, ayoko sanang pumunta. Pero naisip kong matagal na rin naman. Kaya dapat ko na rin silang makausap at makita. Pagdating ko doon, maraming pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. May mga dati kong boss, mga dating kliyente, mga dating kaibigan. Oo nga pala, Mama Mia. Umalis na rin ako sa dati kong pinagtatrabahuan. Ang ginawa ko ay naging freelance na lang akong arkitekto. Habang nakikipagkamayan ako sa isa sa kanila ay narinig ko ang boses na hindi ko kailanman malilimutan. Marco? Paglingon ko ay si Lara. Mahaba na ulit ang buhok niya. Simple lang ang suot niya pero may kakaiba. Hindi na yung ngiti ng taong pilit na nagpapakatatag. Ang ngiting nasa kanyang muka ay isang ngiti ng taong payapa na. At sa totoo lang, masaya akong makita yon. It's been a long time, Marco. Ngumiti siya. Oo nga. Kumusta ka na, Lara? Mabuti naman. How about you? Mabuti rin naman. Napansin ko, Mama Mia, na wala na yung dating ilang sa pagitan naming dalawa. Wala na ring bigat. Parang dalawang matagal nang magkaibigan na muling nagkita ang senaryo namin noon. Habang nag-iikot-ikot kami sa studio ay napansin kong may dala siyang maliit na notebook. Hindi mo pa rin iniiwan ang notebook mo. Hindi talaga. Dito ko kasi lahat sinusulat ang nasa isip ko eh. Natawa rin ako. May mga bagay talagang hindi nagbabago, ano? Gaya ng notebook mo at ikaw. Noon pa man, ganyan ka na. Tapos ikaw, sabi niya nang hindi tinuloy. Anong ako? Ikaw naman mahilig kang isipin na kaya mong tandaan lahat. Kaya siguro ang dami kong nakakalimutan, sabi ko habang napapailing. Nagkatinginan kaming dalawa, pareho kaming natawa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na masakit ang mga alaala. Bandang 8:00 ng gabi ay unti-unti nang umalis ang mga bisita. Lumabas kami sa terrace ng studio. Tahimik, mahangin, katulad ng maraming gabing minsan naming pinagsaluhan noon. Oh, ano nang plano mo ngayon? Eto, nag-iipon. Para saan? Magbubukas ako ng maliit na architectural firm. Napangiti siya. Pangarap mo yun, 'di ba? Oo. Ikaw naman, kumusta? Eto, nagtuturo na ako. Talaga?
Bagay naman sa'yo maging teacher. Kasi napaka-patience mo sa mga estudyante. Tahimik kaming nakatanaw sa mga ilaw ng syudad hanggang sa siya ang unang nagsalita. Marco, may gusto sana akong aminin. Nung una tayong naghiwalay, araw-araw din akong umaasang tatawag ka. Ako rin naman, araw-araw ko ring chinecheck ang cellphone ko na baka may message ka. Ang tanga natin, ano? Sabi niya tumawa ng mahina. Sobrang tanga. Pareho kaming natawa pero pagkatapos noon ay pareho rin kaming natahimik. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ako. Lara, tingin mo ba kung hindi ako naging masyadong abala noon, tayo pa kaya hanggang ngayon? Hindi siya agad sumagot na para bang pinag-isipan niya ng husto ang tanong. Siguro. Pero hindi rin tayo sigurado eh. Bakit? Kasi hindi lang naman trabaho ang problema natin. Pareho tayong natakot magsabi noon ng totoo, 'di ba? Pareho tayong umaasa na maiintindihan natin ang isa't isa kahit hindi naman tayo nagsasalita. Tumango ako kasi tama siya. Mama Mia, yung katahimikan namin noon, yung pananahimik namin na akala namin ay ikinatatahimik ng aming relasyon, yun pa pala ang sumira sa relasyon namin noon. Lara? Ano yun? May boyfriend ka na ba? Wala eh. Ikaw? Wala din. Alam ko namang wala kang boyfriend. Sabi niya tumawa. Ibig kong sabihin wala din akong girlfriend. Lara, kung pwede lang naman, pwede ba kitang maayang lumabas? Oo, ayos lang. Magsabi ka lang. Same number pa rin ba yung numero mo? Oo, di naman ako nagbago eh. Kasi kailangan yun sa mga clients ko. Makalipas ang 2 araw, Mama Mia, kahit hesitant ako noon, ay tinawagan ko si Lara. Inaya ko siyang magkita ulit kami. Pumayag naman siya. At mula noon, Mama Mia, ay naging araw-araw na rin ang pagkikita namin. Nagdi-date, kinikilala ang isa't isa. Hindi kami nagmadali, pero wala pang 1 taon ay pareho na naming inamin sa isa't isa na mahal pa rin namin ang bawat isa. At oo, Mama Mia, wala pang 1 taon nang nakalipas mula nung nagkita ulit kami sa opening ng studio ng kaibigan namin, ay naging kami ulit ni Lara. At ngayon, Mama Mia, ikakasal na kami this October 2026. Hindi ko akalain na maaayos pa pala namin ang aming mga sarili. Hindi ko aakalain na maaayos pa pala namin ang aming pagsasama. Ganun pala talaga ang buhay, ano? Ganun pala talaga ang pagmamahal. Hindi dapat ipinipilit. Kung kailangan ng pahinga, dapat magpahinga. Dahil kapag kayo talaga, wala namang kukuha nun. Wala namang makakapalit sa puso ng isa't isa kung kayo talaga ang itinadhana. At masasabi kong itinadhana nga siguro talaga kami ni Lara sa isa't isa. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang, Marco. Ay, grabe namang pagmamahala nito. Akala ko pa naman may mga mangyayaring hindi 'di ba? Pero tama si Marco. Hindi dapat natin pinipilit ang mga bagay-bagay kasi may mga pagkakataon na kusa talagang dumarating ang para sa atin at kusa namang nawawala ang mga bagay na hindi para sa atin. Pero
naniniwala din ako sa saktong timing, 'di ba? Kasi minsan akala natin na hindi na tayo itinadhana sa isa't isa, hindi na natin maaabot yung ating mga pangarap. Pero kapag binigyan mo ng time, dun at dun din pala ang hantong noon. Dun at dun din pala kayo magkikita sa dulo. Kaya congratulations sa inyo, Lara at Marco. Maraming salamat sa paghahatid ninyo ng napakagandang love story ninyong dalawa. At sana may natutunan kayo, hindi lang puro love, hindi lang puro, tawag dito, hindi lang puro pagmamahal o puro trabaho. Dapat balanse para hindi masira ang mga relasyon. Ganun. Anyways, hello muna ako sa atin pong mga kasuki na mga nandito pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat. May mga nagbabalik. Oo, may mga nagbabalik. Hello sa mga nagbabalik nating mga kasuki dyan. Maraming thank you po sa pananatili at sa pagbabalik ninyo dito sa ating channel. Nasaan na ba yon? Parang di ko na alam kung paano i-navigate tong studio eto. Hello ako sa mga nagbabalik nating mga kasuki na nawala ng ilang araw. Hi ako kay Miriam Gutierrez, kay Freaky. Hi Freaky. Maraming thank you. Rose Arevalo, Alpha Garcia, hello sa'yo. Hello din kay Colleen Bueno. Hi din ako kay Evelyn Kawit, kay Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boysers, Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at kay Mila Raduban. Maraming thank you sa pananatili ninyo dito sa ating channel. Ganun. At hindi din tayo nagtatapos dyan dahil meron din tayong mga suking subscribers na laging nanonood at nakikinig sa atin araw-araw. Maraming salamat. MJ Lu, hello sa'yo. Hello din kay Jared Season. Kay Marilu Del Monte, maraming salamat. Araw-araw daw natin siyang listener. Hi din kay Charlene Baclohan, Christina Season, Mika Mamawag, hello sa'yo. Elsica Lopez, OFW from Riyadh, Saudi Arabia. Hi din kay Delvin Cruz, maraming salamat Alcura Ukit. Jeboy Palaboy, Nancy Asperas, Marlene Vargas, Mary Grace Suruelo, hello sa'yo. At hello din kay Star Bushim from Cebu City. Hi! Maraming salamat. Rachel Joy Querber at Princesita Meralies at Ars 1292. Maraming salamat sa mga hindi po natin nabati. Baka sa susunod nating kwento o video, ikaw na ang babatiin natin. Thank you so much sa pananatili ninyo. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Mag-subscribe kayo kung hindi pa po kayo subscriber nitong ating channel at mag-email kayo ng sarili ninyong mga kwento para naman ma-share natin yan dito sa ating mga tagapakinig. Mwah! I love you all. Mag-ingat kayo again at ingat! Ingat ulit-ulit. Buyers!